matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gray ng Guagua, Pampanga. Marami akong napakinggang kwentong horror sa Papa Dudut channel at masasabi kong lahat ay magaganda. Lalo na yung may pamagat na Secret Society kasi hindi ako nakatulog ng 2 buong gabi. Hindi naman ako matatakutin pero parang na-feel ko na dinalaw ako ng multo nung lalaking inalay sa ritual. As in parang may nagmamasid sa akin sa loob ng kwarto ko. Kaya matindi ang impact sa akin ng mga horror stories ninyo simula pa noon. Papa Dudut, ang isishare ko sa inyo ay totoo kong karanasan at alam kong may ilan sa inyo ang sasabihing mababaw. O di kaya ay hindi ka paniwala ang kwento ko. Pero handa akong tanggapin anuman ang sabihin ninyo. Nagsimula ito noong 12 anyos ako. Only child din ako at nakatira pa ang pamilya namin noon sa isang probinsya sa norte na hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Si Papa ay nagtatrabaho bilang matadero o yung nagkakatay ng mga baboy at ng baka para gawing karne. Si Mama naman ay nagtatrabaho sa Kapitolyo ng probinsya namin bilang personal secretary ng isang makapangyarihang politiko sa probinsya namin. Papa Dudut, masaya naman ang pamilya namin. Sagana kami sa pagkain lalo na sa karne dahil matador nga ang aking ama. Kada gabi ay umuwi siya na may mga dalang karne ng baboy at baka na umaabot sa 5 kilo. Madalas ding inuuwi niya yung mga laman loob at dugo ng baboy tapos kinabukasan ay niluluto yun ni Papa para gawing dinardaraan o yung Ilocano version ng dinuguan. Paborito ko rin noon ang version ni Papa ng Ilocano dishes tulad ng pinapaitan, igado, insarabasab at warek-warek. Kaya nung bata ako ay hindi talaga ako kumakain ng gulay dahil karne ang mas prefer kong kainin. Sa madaling salita, isa akong meat lover. Aside from pera at pagkain ay masaya din ang pamilya namin kasi nagmamahalan at nagkakaunawaan ang mga magulang ko. Never ko silang nakitang nagtalo sa totoo lang. At saka nakikita ko talaga kay Papa na napakalambing niya kay Mama. Alam kong siya yung tipo ng lalaki na hinding-hindi mangangaliwa kay Mama para sa ibang babae. Kaya nga Papa Dudut, kahit na may mga pagsubok na dumarating sa buhay namin, ay kumpiyansa akong hindi kami magkakawatak-watak. Pero Papa Dudut, nagbago ang lahat nang may dumating na matinding pagsubok sa amin. Isang gabi ay umuwi si Mama galing sa trabaho, gulong-gulo ang mukha at damit at parang takot na takot. Nagtaka kami noon ni Papa at tinanong namin siya kung bakit siya nagkaganon. Nakita ko kung paano pinatay ni Gov yung mag-ama sa loob mismo ng farm niya. Kitang-kita ko kung paanong may pinatay yung kasama ko na mag-ama sa loob mismo ng farm niya. Jojo, kitang-kita ko kung paanong pinagbabaril ng kasamahan ko sa ulo yung lalaki. Tapos yung anak nitong 6 years old, pinalapat pinakain niya sa 2 alaga nilang hayop. Takot na takot ako. Umiiyak na wika ni Mama sa amin.
Dagdag pa ni Mama ay hindi niya dapat makita yung nangyari. Pero ngayong nasaksihan niya ang totoong kulay ng isa sa mga pinagtatrabahuhan niya, na isa palang mamamatay tao, ay pinapahunting na niya si Mama sa mga tauhan niya. Kaya dali-dali kaming nag-impake noon ng mga gamit namin para umalis sa probinsya at magtago. Pero Papa Dudut, hindi pa natatapos ang pag-iimpake namin nang biglang dumating ang mga tauhan ng politikong kilala ni Mama. Nanlaban pa si Papa doon pero binugbog siya ng mga lalaking armado. Tapos ay sapilitan kaming tinali, tinakpan ang mga mata at pilit na sinakay sa kanilang van. Mabilis sa mga naging pangyayari dahil nang tanggalin ang mga piring namin. Nagtagpuan na lang namin ang mga sarili namin sa isang abandonadong kwarto o bartolina na walang bintana at ang pintuan ay gawa sa makapal na bakal. At dahil 12 years old pa lamang ako noon ay takot na takot ako. "Mapa, papatayin po ba nila tayo?" tanong ko sa aking mga magulang habang umiiyak. Hindi sila sumagot. From that point, alam ko na ang magiging kapalaran namin. Sa kabilang banda ay nagyakapan na lamang kaming tatlo at nagdasal noon sa Panginoon na sana'y huwag kaming mapahamak. Kasi wala pa kaming isang oras sa Bartolina ay binuksan ng bakal na pintuan at pumasok ang dalawang lalaki at dinukot nila si Mama. Sinubukan lumaban ni Papa pero pinukpok lang sa kanya ang baril na hawak nung lalaki. Sa huli, rinig na rinig ko ang sigaw ni Mama habang kinakaladkad siya palabas ng Bartolina. Habang ako ay takot na takot at iyak ng iyak sa mga nangyayari. Hindi nagtagal ay sinarado na ang pinto ng Bartolina at unti-unting nag-fade ang mga sigaw ni Mama. Sa kabilang banda ay nagmamakaawa si Papa sa nagbabantay sa labas na huwag saktan si Mama. Pero ang sabi lang ng lalaki sa labas ay hindi raw niya kontrolado ang desisyon ng boss nila. Doon din namin nalaman na nagsinungaling si Mama na naka-witness siya ng krimen na gawa ng politiko. Ayon sa lalaking nasa labas ng Bartolina ay traidor si Mama dahil nagpagamit daw ito sa kalabang politiko at ilang buwan na pala itong nag-espiya. Dagdag pa ng lalaki, nakakuha daw si Mama ng mga ebidensya ng wedding transactions ng politiko at ibinigay raw ito sa kalaban. Kaya wag na kayong umasa na mabubuhay pa kayo. Magiging pagkain kayo ng 2 alaga ng boss namin. Sabi pa ng lalaking nasa labas. Pagkatapos noon ay tumahimik na ang paligid. Bumalik at tumabi naman sa akin si Papa at niyakap niya ako. "Gray anak, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ipagdarasal pa rin natin sa Diyos na sana'y iligtas niya tayo sa kapahamakan. Kasama na ang mama mo," aniya. Samantala kinabukasan ay biglang bumukas ang ilalim na bahagi ng pintong bakal at doon ay ipinasok ang 2 tray ng pagkain namin. Titig isang mangkok ng bagong lutong adobo, titig 2 cup ng rice at titig isang baso ng malamig na tubig. Dahil gutom na gutom kami ng mga sandaling yon ay agad naming sinunggaban ng tray ng pagkain. Pero biglang naalala ni Papa na baka may laso ng mga pagkain namin kaya siya muna ang tumikim. Nung wala namang nangyari kay Papa ay sa kanya ako sinenyasan na kumain na. Takam na takam ako noon sa adobo, masarap lalo na ang sarsa nito. Malambot din ang karne at bilang meat lover, alam kong hindi baboy o baka ang kinakain ko. Pero wala na akong pakialam kahit na ano pang karne yon. Masarap eh. Samantala ay napansin ko si Papa na parang sinusuri niyang mabuti ang karne. Hanggang sa nakita ko nanlaki ang mga mata niya sa takot at agad niyang hinagis ang pagkain niya sa malayo. Pagkatapos noon ay agad akong pinigilan ni Papa na kumain. "Gray, huwag mong kakainin yan. Hindi yan karne ng baboy o baka," naibulalas pa ni Papa. "Ano pong karne ito?" Usisa ko sa kanya. Inakabahan na rin ako ng mga sandaling yon kasi marami na akong nakakain na karne doon sa adobo. Hindi sinagot ni Papa ang tanong ko at sa halip ay nagmadali itong pumunta sa pintong bakal at nagwawala ito at nagsisigaw. "Mga hayop kayo! Mga hayop kayo!" Umiiyak na sigaw ni Papa. Lumapit naman ako sa kanya at naguguluhang nagtanong, "Pa, ano po bang nangyayari?" "Pinatay nilang mama mo, kinatay nila.
ginawang adobo at pinakain nila sa atin na ibulalas pa ni Papa. Nanlaki ang mga mata ko sa panlulumo sa mga narinig ko. Paano niyo pong nasabing si Mama ang nasa adobo? Tanong ko habang naguguluhan. Lumapit si Papa sa tinapon niyang pagkain at tila may hinahanap siya doon sa karne. Maya-maya ay may hinawakan siyang hiwang karne. Ito ang ebidensyang pinatay nila ang mama mo at pinakain sa atin. Pagkakita ko sa karne ay may balat pa ito. Pero tumaas ang buong balahibo ko sa katawan kasi may tattoo akong nakita. Mila loves Jojo. Naalala kong parehong may tattoo sina Mama at Papa sa kanilang mga braso. Sa kanan yung kay Papa habang nasa kaliwa naman kay Mama. Jojo loves Mila ang nakatato kay Papa habang Mila loves Jojo naman ang nakatato kay Mama. Kaya walang duda na karne nga ni Mama yung inadobo nila at pinakain sa amin. Naiyak ako at nasuka. Hindi ko lubos maisip noon na makakakain ako ng karne ng tao at karne pa yon ng sarili kong ina. Iyak nang iyak ako pagkatapos noon habang si Papa ay parang mababaliw na noon sa pagwawala. Pagkatapos noon ay 3 araw pa kaming binartulina. Walang pagkain, walang tubig. Para lamang makasurvive ay kinain na namin ang natitirang karne ni Mama sa adobo. Tapos ay iniinom na rin namin ang aming ihi. Wala na kaming choice noon. Kung hindi namin yon gagawin ay mamamatay na kami sa gutom. Hanggang sa dumating ang ika-4 na araw at biglang binuksan ang bakal na pinto. At dumating ang 3 lalaki kung saan ay pinagbubugbog si Papa. Habang itinatali ang kanyang mga kamay at paa. Habang ang isang lalaki naman ay sapilitan akong kinarga. Lumabas kami ng Bartolina noong araw na yon. Paglabas namin ay nagulat ako na gabi na pala at dinala kami sa kulungan ng 2 tigre. Natakot ako. Kasi pagkakita pa lamang sa amin ng mga tigre ay nag-growl na ito. Halatang gutom na gutom. 2 sana kaming ipapakain sa tigre pero last minute ay may tumawag sa phone ng isang lalaki. Since naka-loudspeaker ito ay narinig ko na sinabi ng kausap ng lalaki na yung papa ko lang ang ipapakain sa 2 tigre. Hindi malinaw kung ano ang gagawin nila sa akin. Pero nanlumo ako noon dahil pagkatapos ng tawag na yon ay agad na ipinag-utos ng lalaki sa mga tauhan niya na dalhin na si Papa sa kulungan ng mga tigre. Sigaw ako ng sigaw noon, Papa Dudut. Nagmamakaawa ako na huwag nilang patayin ang tatay ko. Pero naging bingi sila. Rinig na rinig ko ang mga sigaw ni Papa. Takot na rin siya para sa kanyang buhay at habang pinapasok na si Papa sa loob ng kulungan ng mga hayop ay sinubukan ko pang magdasal ng taimtim na sana'y magbago pa ang kanilang desisyon at iligtas ang buhay ni Papa. Pero nawala na ako ng pag-asa nang marinig ko nang nag-roar ang mga tigre at nakita kong nilusob na nila si Papa. Papa Dudut, sobra akong na-trauma dahil nakita ko kung paanong lapain at pira-pirasuhin ng mga tigre ang buong katawan ni Papa. Hindi ko kayang panoorin ang mga eksena. Pero may isang tauhan, ang politiko na sadista at pinersa niya akong panoorin ang mga eksena. Kitang-kita ko kung paanong naputol ang 2 braso ng tatay ko at kung paanong wakwakin at kainin ng mga tigre ang laman loob ng sarili kong ama. Dahil sa nasaksihan ko ay question ko ang Panginoon. Bakit nangyari sa pamilya namin ang ganon? Ano bang kasalanan namin sa kanya para maranasan namin ang ganong kabrutal na parusa? Noong napugutan na ng ulo ang tatay ko dala ng sakmal ng isang tigre ay doon ako nawala ng malay. Hindi ko talaga kinaya at kung hindi ko na matatakasan ang kapalaran ko na maging pagkain ng mga tigre, hinihiling ko sa Diyos na sana'y patay na lang muna nila ako sa pamamagitan ng barel o kutsilyo. Ayaw kong maranasan yung sakit na nilapa ng mga halimaw ang iyong katawan. Pero bigla na lamang akong nagising at nagkamalay. Mataas na ang sikat ng araw. Unti-unti akong bumangon at doon napagtanto kong nasa bukid ako. Pagtingin ko sa mga braso at katawan ko ay puro pasa at mga sugat ito. Noon ko lang napagtanto na hindi nila ako pinatay at sa halip ay tinapon lang nila ako kung saan. Nag-iiyak ako noon pagkatapos.
lalo na nang sumagi sa isipan ko ang mga hirap na pinagdaanan ng mga magulang ko sa kamay ng tauhanang politiko. Hindi ko alam kung ano ang balak nila. Bakit nila ako binuhay? Siguro ay kumpiyansa sila na hindi ako magsusumbong. O baka tinangka nila akong patayin pero hindi ko pa oras kaya ganon. Sinubukan kong bumangon. Noong una ay hindi ko pa kinaya kaya natumba ako sa pagkakatayo pero pinilit ko talagang makabangon at nagawa ko naman at naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako ng highway. Malayo-layo din ang nilakad ko at hindi ko alintana ang init at pagod. Dahil ng mga sandaling yon ay wala talaga ako sa aking sarili. Hanggang sa mapadaan ako sa mga pulis na nagpapatrolya sa highway. Napansin siguro nila ang itsura ko kaya agad nila akong nilapitan para tulungan. Pero bigla na lamang akong nawala ng malay at nasalo ng isang pulis. Hindi ko na alam ang mga sumunod na mga pangyayari. Nagkamalay na lamang ako doon sa ospital. Ang sabi pa ng doktor ay 3 araw na akong walang malay. Nang dumating naman ang mga pulis para mag-imbestiga sa aking sinapit ay sinabi ko na lang sa kanila na kinidnap ako at ang mga magulang ko at ako lang ang mag-isang nakaligtas. Nang tanungin nila ako kung sino ang gumawa noon sa akin ay nagsinungaling ako. Ang sabi ko ay hindi ko alam at hindi ko kilala. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo kasi natatakot ako para sa aking buhay. Ayoko pang mamatay at bilang bata mas nangunguna ang takot sa puso ko kesa katapangan. Samantala noong araw ding yon ay dumalaw ang politiko at mga tauhan niya sa ospital. Yun pala ay naging balita pala sa probinsya namin ang pagkakatagpo sa akin. Nang makita ng politiko syempre natakot ako pero hindi ako kumibo at nagsalita. Kunwari nagmamagandang loob pa siya sa akin at nagsama pa siya ng local official ng DSWD para asikasuhin ang kaso ko. Gusto kong umiyak noon sa takot, papadudot pero pinigilan ko dahil nasa harapan ko ang demonyong politiko. And to make the story short ay dinala ako sa DSWD at nilagay naman nila ako pansamantala sa isang orphanage habang hindi pa nila nakukontak ang mga kamag-anak namin. Unfortunately ay walang may gustong kumuha sa akin na kamag-anak kaya lalo pa akong tumagal doon sa orphanage. Hanggang sa isang mag-asawa ang nagmagandang loob. Nakupkupin ako at ampunin. Sina Dino at Helen. Taga Pampanga sila at walang anak pero may negosyo silang meat processing at meat shop. Nang ampunin nila ako ay dinala nila ako noon sa psychiatrist para tuluyan ng magamot at mawala ang trauma ko. Hindi nagtagal ay nagtagumpay naman sila at unti-unti naman akong nakamove on. At bilang mga bago kong magulang, pinag-aral nila ako at tinuruan sa kanilang negosyo. Ako naman, para hindi sila magsisi at ma-disappoint sa akin, ay sinikap ko talagang maging mabuting anak. Tinulungan ko po sila sa negosyo. Nag-aral ako ng mabuti para pagdating ng panahon ay matulungan ko sila sa pagmamanage. At nagtagumpay naman ako sa puntong yon. Nakapagtapos ako ng culinary arts sa isang international school at isa na ako sa nangangasiwa ng meat processing factory namin dito sa Pampanga. Samantala, naikwento ko rin pala sa aking mga adoptive parents yung nangyari sa akin at sobra silang kinilabutan. At naintindihan nila ako kung bakit nagpasya akong manahimik sa kabila ng mga nangyari sa mga totoo kong magulang. Sa ngayon kasi hindi na politiko ang nagpapatay sa mga magulang ko. May impluwensya pa rin siya syempre, lalo na sa dati kong probinsya. Ang mga anak niya ang pumalit sa kanya at naghahari-harian doon. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Sa kabilang banda ay hindi ko na pala masasabi na meat lover ako dahil pagkatapos ng nangyari ay hindi ko na masasabing meat lover ako. Bihira na lamang akong kumain ng karne at kakain lamang ako kung kinakailangan. For example, sa pagsusuri ng lasa ng mga produkto namin. Pero kung ordinaryong araw, mas prefer ko ang kumain ng gulay at nagkaroon pala ako ng phobia sa adobo kasi naalala ko yung nangyari sa aking ina. Papadudot, hindi ko alam kung may maniniwala sa akin at kung meron man ay siguradong magagalit sila sa akin kasi mas pinili kong manahimik kaysa ipaglaban ang hustisya.
sa lagay ng justice system sa Pilipinas na para lang sa mga mayayaman at makapangyarihan ay hindi na ako umaasa na magkakahustisya pang pagkamatay ni na mama at papa. At katulad ng sinabi ko ay bahala na si Lord sa kanila. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere at i-upload. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Gray. Maraming salamat, Gray, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakalungkot mang isipin ang nangyari sa mga magulang mo at sa iyo na rin dahil sigurado matinding trauma ang inabot mo matapos mong masaksihan ang pagkamatay ng iyong ama't ina. Pero hanga kami sa iyo kasi sa kabila noon, bumangon kang muli mula sa trahedyang iyong sinapit sa buhay mo. Naunawaan ka namin kung mas pinili mong manahimik kesa panagutin ng politiko sa pagpatay niya sa mga magulang mo. Sa current status ng justice system sa Pilipinas, maaring malabong makamit mo ang hustisya pero kahit na ganon, pareho nating alam na hindi naman natutulog ang Diyos at pagbabayarin niya ang lahat ng mga taong nagkasala sa iyong pamilya. At gusto ko lang ituwid ang iyong paniniwala. Hindi lahat ng mga nasa gobyerno ay masama. May mga tao pa rin sa gobyerno ang nagmamalasakit sa bansa. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Gray, ipagpatuloy mo lang ang maging matatag. Minsan ka na rin niligtas ng Diyos sa kapahamakan, kaya hindi ka niya hahayaan pang malagay sa alanganin. Huwag ka lang mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.